JM, kumusta ngayon kayo dyan? Ano? Alam ko, nandiyan ka sa ospital. At kanina ay maraming tao sa likod mo ngayon, napapansin ko ay madilim at hindi na ganun karaming tao. Yung mga pasyente na nasa labas ng ospital, ano, JM? Linya sa ngayon nga ay medyo hindi na maliwanag dito o madilim na sa parte ng ating kinalalagyan at actually itong likuran ko mukha lang hindi yan walang tao pero punong-puno pa rin ng mga pasyente itong nasa likuran ko ngayon at nandyan pa rin sila. Pero ang pinagkaiba nga lang kanina niya ay ang ginawa ng ilang mga nursing aid pati na rin ng mga volunteer ay nilagyan na nila ng mga barrier bawat kama at dun sa mga pasyente para hindi magkasama-sama kasi kanina medyo kung saan lang nakalagay yung mga pasyente dito sa labas ng ng ospital at ngayon nga ay nilagyan nila ng mga barrier para malaman nila kung sakali mga nasan yung pasyenteng yun at mapuntahan agad nila. At kanina nga rin niya ay mga pasado alas 5 ng hapon kaliwat kanan yung pagdating ng ilang mga volunteer na mga college students dito sa Cebu Provincial Hospital para tumulong dito sa mga pasyente na nandito. Yung iba ay nag-a-assist dun sa mga nurse at binibigyan nila ng mga pagkain, yung mga bantay ng mga pasyente at yung iba naman ay binibigyan nila ng tubig. Ayon sa ilang mga nakausap natin, malaking tulong na yun para dito sa mga pasyenteng nandito sa labas ng ospital, lalo pat posibleng umabot to hanggang bukas. Ninya. Wait, JM, ano? So yung sitwasyon kaninang umaga sa dami ng pasyente na nasa likod mo, madilim lang kasi ngayon pero pareho pa rin, yan pa rin yung mga tao kanina no, na lumabas ng ospital. Ang pinagtataka ko rin ngayon, ano, bakit walang ilaw? Hindi ba nakarating dyan? Kasi ang dilim-dilim, lalo na yung mga pasyente natin, syempre kailangan naman nilang ng ilaw. At hindi komportable. Actually, Ninya, yan yung tatanungin natin sa LGU kasi kanina nung tinanong natin si Governor Pamela, sabi niya magbibigay siya ng mga ilaw dito sa lugar. At actually, yan nga, Ninya, binigyan na ng ilaw. Kung nakikita niyo sa akin likuran ngayon, kakabukas lang yung ilaw na binigay ng LGU dito sa mga pasyente. At kanina rin, nung bago tayo umere, napansin ko nga rin, may mga inaayos na kable doon sa likod. So yun pala yung mga ilaw na ikinabit ng LGU para magsilbing liwanag dito sa mga pasyente. Pero niya isa pang napansin ko rin na posibleng kaharapin na problema nitong mga pasyente dito. O niya, namatay nga ulit eh. Isa nga sa mga napansin kong posible pang problema na kaharapin itong mga pasyente yung init at lamig dahil panigurado mamaya ay malamig dito sa area na to at bukas mainit na naman. So medyo isa ito sa mga tatanungin natin sa LGU kung paano nga ba nila tututugunan para hindi mahirapan itong mga pasyente lalo't may ilan tayong nakita kanina ang sakit pneumonia. So para sa mga ganong sakit medyo delikado yon at hindi maganda para sa kanila yung init at lamig. Yun nga eh, ang problema nga dyan, actually, narinig ko yung, kung di ako nagkamali, mga generator yata yung narinig ko, medyo maingay yung mga makina. Paano nga, katulad nga kanina, sabi namin ni partner niya, paano yung mga dapat nasa nursery, yan, tsaka yan, may sakit na pneumonia, paano yung mga nebulizer nila, paano nila papaanda rin daw yan, JM? Jack, kanina nakausap natin yung LGU, yung ibang mga critical cases na ilipat na. Pero dahil nga sa nangyaring lindol, medyo yung ilang mga ospital talagang medyo punuan na rin. Dahil ito nga Cebu Provincial Hospital medyo siksikan na at medyo marami-rami ng pasyente dito sa labas. Lalo na daw yung ibang mga ospital. Pero pinipilit pa rin daw ng LGU na matugunan itong mga problemang ito lalo isa yan sa mga posibleng kaharapin nila sa mga susunod pang araw. Kung hindi ito matugunan, pasigurado. Baka yun pa yung dahilan ng mas malaking problema ng mga pasyente dito sa labas ng ospital. Check. Ang hirap nung ganyang sitwasyon, ano, JM, na wala pa rin ilaw dyan. Although nakita naman natin yung intention, nakaposisyon na yung mga ilaw, namatay lang ulit. Siguro inaayos pa, no?
And we're hoping na talagang mamaya nakasindi na yung mga yan. Mahirap yung ganyan. Paano kung merong emergency or may ginagamot tapos ganyang kadilim? So sobrang dilim nga na pagkamalang kung walang Wala tao nang sa tao. likod mo. Pero yun pala, ang dami pa rin Pero pala nun. nandyan pa pala lahat ng pasyente. Tsaka yun nga, kumbaga ikaw, may iniinda ka na, tapos hindi ka pa komportable. Di ba? Kaya yan ang mahirap dyan. Pero JM, sa akin na lang, partner, no? Huling tanong, para mula sa akin naman. JM, ano sa observation mo, ano yung mga kailangan na tulong ng dyan sa lugar ng Bogo City, baka nanonood yung mga government agencies? Dex, sa pag-iikot natin kanina dito sa Bogo City, isa sa mga talagang problema ay yung ilaw. Yun talaga yung pinakakailangan na kailangan dito, lalo dito sa sentro ng Bogo City, may ilaw na. Pero doon sa mga sulok-sulok na mga lugar at sityo, medyo pahirapan pa rin yung ilaw dito sa kanilang syudad. At dito nga sa tinatatayuan natin mismo, itong mga pasyente hirap na hirap pa rin sa ilaw. Although meron ngang nakahandang mga light bulb na nakahanda na dito at kinabit na rin nila at nagpailaw na. Pero mahirap pa rin na naasahan yon na dapat talaga mabigyan ng konkretong solusyon yung kuryente nila dito. Pagdating naman doon sa tubig, nakita ko maraming mga galon-galon na pinapadala dito sa Cebu Provincial Office. So hindi naman problema yung tubig na meron dito. Pero paniguradong kukulangin ito kung sakali mang magtutuloy-tuloy yung pagpasok pa ng ilang mga pasyente. Kasi kanina, Jack, bago tayo pumasok, ilang mga pasyente ulit yung pumasok dito. Hindi man critical, pero yung iba dito, mga pumapasok, nakikita ko, mga matatanda. At siguro kailangan ng check-up at ilang pang medicational needs. So kailangan nilang pumunta dito sa ospital. Pero kung ganito nga yung sitwasyon, paniguradong yun yung poproblemahin pa nila. Kaya kailangan matugunan din itong ganitong problema, lalo na baka tumagal pa ito. Jack. So ang mga iniinda ng ating mga patients dyan, ano ba ang karamihan sa problema nila dyan? Meron ba dyan yung mga nasugatan dahil sa lindol or sa iba sila pinadala? No? Kasi ano yun mas emergency yung ganong sitwasyon. Ano ba yung mga sakit bukod sa pneumonia ng ating mga pasyente dyan? Ninya, kanina doon sa obserbasyon natin, merong mga residente tayong nakita na dahil doon sa lindol, mga sugat, pero yung iba kadalasan mga matatanda na may pneumonia nga at yung ilan naman dala na rin ng iba pa nilang mga sakit. So yung iba naman nagpapagamot nung time na lumindol. So ang ginawa inilabas na lang dito para na rin sa safety ng kanilang mga pasyente. Pero sa ngayon nga niya, napansin din natin na bukod doon sa mga pasakit na yun, may mga emergency cases pa talaga na pumapasok. Sunod-sunod actually. At yun yung medyo gusto kong tanungin din sa LGU mamaya kung sakaling mamakausap natin sila at susubukan natin silang makausap para malaman at matugunan itong problema na ito, lalo't kung tuloy-tuloy yung pasok ng mga pasyente dito sa Cebu Provincial Hospital. Yun yan. Alright, maraming salamat sa iyo, JM Pineda, live mula sa Cebu.